Network Entertainment. Hello! Wakididu. Yan, bago matulog episode to. Hindi kami mukhang pagod dahil pangatlong episode na namin today. At marami kaming ginawa. Pero welcome, Andren. Hello, Red. Kamusta? How are you, pare? How are you? I'm fine. Recently, narood ako ng movie. So, fun bag mail episode to. Hindi ko ba makikinig sa Wala na akong pakialam sa sinasabi mo, honestly. Yeah. Kasi magsasayang tayo ng oras. Pero, Okay. let's get on with it, pare. Let's get on with the questions right after this very unnecessary OBB. And we're back. Nagsuntukan kami ni Andren during the OBB. Nag-away kami. Nag-away kami. Like, tipong, shit, baka mag-quit na ako sa podcast. Tapos, nag-end siya sa stalemate na suntok namin yung mukha namin ng sabay. Tapos walang nag-give, tapos nirespeto namin isa after. So, yes. So, let's get on with the questions, pare. So, for context, kung gusto nyo magtanong ng question, so for this episode, it's called Fun Fan Mailbag number 5 Movie Edition. Yes. So, nag-post kami sa FB group namin. Kung wala pa kayo doon, sumali kayo para The last maka-join din Facebook kayo. group you will ever need. The last Facebook group you'll ever need. Para makita nyo yung mga activities, mga post, mga discussions nun. Minsan nakipag-usap ako ng masaya with the peoples. And then, pag merong opportunity na humingi kami ng fan questions, doon namin kinukuha. So, merong 108 comments tong thread ito. Obviously, yun na yung mga masasagot lahat. Pero kung ikaw ay nag-comment at napili ang question mo, mananalo ka ng... Wala silang papadulan. A picture ng smile ko. Picture ng smile ni Andren. Yeah. Baka naman hingin nila yun. Hindi rin. Ayaw na namin gumastos ng pag-print. Hindi, pang picture lang. Gumiti na tayo ngayon, tapos screenshot nyo na lang. Yeah. Ngayon, 3, 2, 1. Okay. Okay. Nasaan ka? All comments. Okay, so itong... Skip natin yung mga top 5. Gusto mo ba? Pwede naman. Siguro really quick. Top Sige. 5 dystopian movie. Mad Max Fury Road, Mad Max Beyond Thunderdome, Waterworld, and... Waterworld. So, Hindi mo na gusto yung gusto ko Waterworld. So, Waterworld, and maybe fucking Snowpiercer. Maganda yung Snowpiercer. You see Captain America. Kasama ba Blade Runner? Hindi, no? Dystopian rin naman. Cyberpunk siya. Hindi ko nga alam yung difference ng... Like, dystopian for me is post-apocalyptic bullshit. Yeah. Parang ganun. Ako Mad Max din. I would say Mad Max Fury Road specifically. Oh, fuck. Sobrang metal. Kung kasama Blade Runner. Yung original or yung... Original. Okay. Yung pangalawa, haba. Sobrang haba ng pangalawa. Yung Tears in the Rain, blah, blah, blah. Naalala ko lang sa Blade Runner, yung Chinese stereotype. Sabi, you Blade Runner? yan lang yung naalala. Yan lang yung naalala. Diba? Sobrang walang kwenta. Shit. Dystopian movie, post-apocalyptic. I'm pretty sure meron ako nagugustuhan pero hindi ko matandaan right now. Mad Max is all you need talaga. Like, ang parati namin sinasabi nila, di ko alam kung... The Matrix ba counted as dystopian? Yeah, kasi they're in a fucking simulation, man. Tsaka parang yung totoong mundo nila, machines na yung nag-govern ng mundo. Tas, like, lahat sila pawis parate. Diba? Yun sa fucking... Hindi sila pogi lahat eh. Hindi na like, bawat scene, bakit kayo pawis? Bakit haggard kayo lahat? So yun, I think The Matrix, kung kasama yun, God, ang hirap. Napanood mo na yung Furiosa? Hindi pa. Sinasabi mo nga sa akin na panoorin ko. Maganda ba talaga? Parang gusto ko manood kasi ng Fury Road muna. Kasi ang gumawa ng nag-storyboard daw, graphic artist. Kaya when you watch it, it's like a comic book. Okay. Solid siya. Sige. Spatan natin. Hindi ko na alam yung iba. Babalikan natin kung may time tayo. Okay. Top 5 philo movies of all time. I have Filipino. Hindi ko alam kung kaya ng top 5. Pero number 1 ko is Anak. Anak. Putang ina mo. Oo, anak, no? Di mo ko kayang tratuhin bilang ama. Ay, ina, tratuhin mo naman ako bilang tao. Puta, yan yung Batman and Joker. Yung sa bilyaran ba yun?
Hindi, yung nasa bahay na, yung umuwi niya. Ano yung nasa bilyaran na Nag-Yossi. Ay, hindi ko meron maalam. eh. Oo. Basta anyways, anak ni, ano ito? Vilma Santos? Maricel Soriano? Vilma Santos. Uh, wow, look at these performative answers. Ano? Hindi mo na gusto Manila sa kuko ng liwanag, hindi pare. mo naparod. Yung Himala kasi, again, it's about... Himala, grabe. Yung about people's faith, tas yung binaril siya. And they were carrying her like siya. Si Jesus, like, come on, man. Pero walang himala. Oo nga. Walang... Si Nora Honor. Baka nang ganda. Sige, ano pa? On the Job. On the Job. Yun din yung nasa number 1 ko, I would believe. Number 1 ko siya. Special. Joel Torre is a great actor. Kaya kami ni Alexio, may mga random times lang kami pag... Walang special. Kapag na-bring up yung word, ano special? Di ba sabi ko walang special to? Sa bata ko lang to eh. Ganyan. And the fact that he just killed him at the end, yung boss, like yung underling niya. Oof. Di ba? That twist. Tapos like walang remorse. He's just a killer eh. Mamamatay tao lang siya. Hindi, literal kapit sa patalim eh. Kung di niya ginawa yan, siya yung malalagot eh. Siya yung magkakaroon ng shitty life eh. Alam mo yun? Yeah. Bumisita siya ng wake. Pero you killed him. Oo, pero siya yung pumatay eh. Alam mo yun? Kasi, di ba, wala siyang gagawin, hindi siya gagawing hitman eh. Ano? Mag-full time ka na ba, Tang? Sabi ni Jenna. Hindi ko daw pwede gawin to sa labas. Anong gagawin mo? Pagka-drive ng taxi. Sorry, sobrang. Tsaka si, featuring Paos Joey Marquez. Paos lang siya sa buong movie na yun, di ba? Bakit siya Paos? Sino ka mana, Ju? Sino ka mana? Sino ba kumana kay Jig? Wala akong kilalang Ju. Si Nino Mula. And I think it's Piolo Pascual's best performance then. Like, galang niya. Yung tirantad siya. Tapos ginagano niya yung phone. Tinuturo niya yung cellphone. Tapos hindi magets si Joey Marquez. Ha? Ano tinuturo mo? Hindi yung line na. Hindi yung line. Pero sa dulo, kinuha ni River Cruz. So yung sequel nun, kinalahati ko pa lang. There's a fucking sequel. May sequel siya na set in a different town. Hindi. Ano siya, kumbaga same theme pa rin na gobyerno masama type na theme na ganong klase. Medyo mas mabigat siya. Kasi it's about journalists na pinapatay. So, how timely. So medyo wild. Yeah. Lalo na ng time na yun kasi parang like years after, like a year after the Ampatuan shit yun eh. Alam ko. Oh my God. Parang ganun. So, medyo wild siya. So, yung OTJ 1, teka, tapos sabihin sa may isa ka pa. Himala, OTJ. Anak. Yun Na yun? Wala na ako naisip. Tangina. Sa totoo lang, Talaga? Home Along the River. Yun. Pwede mo. Home Along the River and The Riles? The River yung movie? Ang favorite part ko doon, nasa lamay sila. Tapos si Long Mia umiiyak. Tapos sabi, ba't ka umiiyak dyan? Tapos, asim ng mangga eh. Yes. That's my... Let's do it there. Ano nangyari sa comedy ko, pare? Wala nang mga ganito. Medyo maangas na nakasabay natin mag-stand up si Sherwin, rest in peace, na naging writer sa mga ganong klaseng pelikula. Si Sherwin kasi yung stand-up niya, rest in peace, he mixes the old school and the new school eh. Kaya ang ganda eh. Tsaka makita mo na magaling talaga siyang writer. Because stand-up, it's based from material talaga. Teka lang, sorry. Pangalawang question pa na itong haba na ng ano natin. We might not be able to answer all of these. Philo movies of all time, kaya kong sagutin ito. OTJ number 1. Hell yeah. Tanging Yaman. Tama! Ikaw ang aking tanging yaman. Okay, tanging yaman. Puta, confident ako kanina. Tapos ngayon, hindi ko masagot. 7 Sundays. Hindi. Bakit ba? Ang ganda ka na nun. Hindi yung naging racist lang. Hoy, Chekwa! Sa dulo. Tara, dahil nag-unite na tayo mga kapatid, kakalabanin natin yung Chekwa. Hoy, bawal ka dito sa Pilipinas. Tangina mo, Ryan Bang. Fuck your fucking bagong business na magbibigay ng jobs sa town namin. Fuck that. Diba? Dito lang kami sa bookstore ni Aga Mulak. Tara, sayaw na tayo. May dance number sila. Teka lang. Okay. OTJ. Ganda na movie na yun. Sorry Tanging Yaman, ito yung yung nalulunod si Jericho Rosales. Tapos sinulungan siya ng ghost niya. Ito yun, di ba? Hindi siya ghost yun. Ano siya naman? Yun yung parang tangina. It's a ghost. Yes, pero parang amalgamation siya of
or manifestation siya ng hope niya na, Okay. or ng love, ng whatever. Maganda, Basta yun. pero no joke. Ganda ng Tanging Yaman. Tanging Yaman. Shit. Babae Septic Tank 2. Eugene never watched Domingo. I don't think I've ever laughed as hard sa Pinoy movie as Babae Septic Tank 2. As in wild. As in talagang masakit sa tiyan type na natawa. Lakad pa naman siyan mo. Sige, Yeah, okay. dalhin mo dito yung energy na yan. Tangin na mo, extend ko tong di ka makarating sa gig mo. Hindi, makarating ko. Oh. 9 p.m. pa ako eh. Babae Septic Tank 2. Fuck. Gusto ko sabihin ni General Luna pero parang hindi. Kasi nung nirewatch ko siya medyo nairita ako eh. It's Kasi hindsight ginawa nilang eh. Avengers eh. Sa dulo. Doon talaga ako parang, bakit ganito yung treatment nito? Di ba meron Ferdinand Magellan movie na gawa ni Love Maganda Diaz? daw. Love Diaz though. 5 hours. Na-trauma na ako sa... Hindi naman 5 hours daw yung Magellan. 3 hours yata or something. Like yung fucking yung parang real-time boat ride niya. Medyo hindi ko kaya. Oh, ito, insert mo lang yung disc 20. Ano ba na-enjoy ko na Filipino movie? Ito. Die Beautiful. Alam mo yung Die Beautiful? No, kasi homophobic kasi pare. Yun naman talaga yun. Alam mo yung maganda Honor Thy Father. Hindi ko masyadong tripan yun. Trip yun? Nagguluhan na ako sa dulo. It is kind of brutal sa hulo. Medyo... Patay siya na hindi. Yung ginigising niya yung asawa niya. Tapos binugbog lang kasi. So ako parang, damn man. It's too much. One More Chance? Di mo ba alam yung 3-month Di rule mo alam yung bash? 3-month rule bash? Malaki lang ang katawan mo! Malaki lang. Tangina, nahihirapan ako sa huli. Ang hirap. It's always the last one. Siguro magsabi ako ng off-shoot dahil din nandun si Victor. Tapos isa sa mga paborito kong director and writer, Mico Livella at saka Joel Ferrer. Elise. So, panoorin niyo yung Elise sa Netflix, I would say. That's a really, really good film. Well-made film. Childhood crush type na very, tawag doon. It has flaws. Hindi naman siya perfect film. Pero, alam mo naman, dahil mas mababa budget dito sa Pilipinas, talagang, pero it was a very well-made na film. Ganda na cinematography, ganda na acting, galing ni Janine. Doon ko naging crush si Janine Gutierrez. Na-meet ko siya, hindi niya ako kilala, na-hurt ako. Kala ko parang... Ito magiging Barbie Almalbis rant na naman. Na-meet ko siya sa taping na nagpo-promote kami ng Big Bird sa ABS-CBN. Tapos, wala man lang bahid na, uy, nanonood ako ng stand-up. Wala, hindi niya ako kilala. Alam mo Hindi niya ako kilala. Feeling ko kilala niya si James. Si James Karaan. Fuck. Next question. Favorite zombie movie? Zombieland? There's one, fuck you. Shaun of the Dead. Hindi. Yung anong zombie movie, yung ending niya, yung tinadtad na lang sila ng zombie while Disturbed's Down with the Sickness was playing. Ang bida yung black dude na and up and down with the sickness. Fuck yung sequel niya, yung may nakita silang baril na zombie, tas may zombie kinuha niya yung baril, tas hindi mo alam to? Hindi. Wait. Alam mo natin. Teka, sige, ito natin. Okay. Gian Rufin. Ito na. Okay. Tama na tong mga top na to. Okay. Ito may magandang question. Comedy movie suggestion, please. Para kahit papaano, ma-deal ko yung grief ko from my mom's passing last Rest month. in peace, dude. As a movie fan, hirap pa akong mag-focus sa manood lately, lalo na mga sad films kasi parang sumisikip dibdib ko. Siguro kailangan ko lang ng something light para makatawa ulit na maayos. Maganda rito, may mga nagsasuggest ng sound suggestions na magandang tipong escapist type na movie like Nacho Libre, Old School, Wild Hugs. Old School Rules. Ito si JJ, paki-binge ang Jackass for sure, makakatulong sa pagkototoo eh. Yeah, like technically, movie yung Jackass. Jackass, para sa akin, I think is a really, really good suggestion if you wanna just have like a good time. Like, depends yung tolerance mo sa dicks. Uh. Pero, Tsaka kadire. yeah. Pero, especially yung latest one. Pero I would think, sabi nga ni Roger Ebert, before yung panga-surgery niya, before hindi,
Yung nakakasalita pa siya. Yeah, it's a celebration of male friendship. Yes. It's Totoo so naman. good. Yeah. I think it's a good Yeah. appreciation towards it. Jackass would be great. Spike Jones, pare. Ako, I would suggest kung comedy movie, medyo sikat to, The Other Guys. Very easy watch. Solid. Body cop film, and I think the best body cop film of all time. And I think that's also Counting easy- Rush Hour. I think mas maganda naman yung The Other Guys than Rush Hour. Pero maganda rin yung Rush Hour, kasi sabi ko hindi. Top 5 of all time movies ko yun. Like, kasama sa lahat yung The Other Guys. Ako naman, Mr. G, and I would recommend Paris Zoolander. Ooh, Zoolander, And tama. it's tama. so funny. So stupidly funny. Tapos wala yung tipong dinadaan sa feels or whatever. Walang ganun. Talaga Sino yung nakakatawa hand lang model talaga. dun? Nakalimutan ko Si yun. David Duchovny. Si David Duchovny yung hand model. Ayun, okay. Next. Kyle Mikael, ano yung movie na parang nasayang yung oras niyo? Or pinaka-nonsense Oh my pangit? God. I will Dami. say first, The Village with Joaquin Phoenix. Oh, fuck. When I watched that movie, the Sobra. trailer, parang pre-move niya. Saka ano siya follow-up siya ng Sixth Sense eh. What? Oh, I kasi never yung knew M. this. Night Shyamalan siya. Shyamalan Ding Dong. Shyamalan naman. Si M. Night Shyamalan Ding Dong. So, ang the trailer presented, there's this killer creature sa village. Sa village. Tapos ang ganda pa nung start eh, like, bakit blind girl yung pinapapunta nila? Kasi may mystic powers siya. And then by the end, dude, nasa real life pala sila. Sobrang Like, basura. hindi sila nasa medieval times eh. Pumunta siya sa gas station. I was watching it. I was watching it like, akala ko may mga lalabas na tao, tas nawaw mali kaming lahat. Like, may dumaan na parang L300, tas sabi ko, what? I would say, ito yung nagsimula ng Village series of Stinks. bad films ni Adrian Brody. Lady in the Water. Sobrang, oh my God. Yet, ako, I would agree. The Village really wasted The my worst. time. worst. Ako, ang time wasted ko na movie is Zero Dark 30. Na Oscar nominated, by the way. I didn't hate it as much as you, pero I will agree. Why is this movie so fucking dark? I can't see You shit. can't see shit. tapos ito yung ito yung build up nila. Ito yung hook ng trailer. Ito yung marketing nila. Ang marketing nila is at something hours, SEAL Team 6 was sent to capture Osama bin Laden. So parang fuck, ito yung operation tungkol sa Osama bin Laden. Tapos sobrang ginawa nilang realistic na yung hindi siya sobrang ma-action. Oh, like kasi may kids. So sobrang ako parang oh my God. Ang gusto mo yung pupunta yung bawat sa bawat. Diba? Putang ina, madami silang pinatay, nagpatayan sila. Yung gusto ko, pare. Wala. Yun, para sa akin, Zero Dark 30. Catherine Bigelow. Go fuck yourself. Sorry. Ang hirap nito. Carlo Mendoza, top 5 na naman. Movies available in Netflix that are not commercially popular pero must see for you. In short, give us a watch list we haven't seen before. Fuck. Ayun, Elise. Kung hindi nyo pa napapanood yung Elise, I'm pretty sure. Hindi nyo pa napapanood. I'm not a cinephile eh. Ako rin eh, hindi kami ganun. I'm a different file. I like popular films. Hindi ako may sa masyado sa mga indie stuff. Yeah. Mga ganun. Ang pinaka-indie ko na pinapanood yung horror. Maybe it's a dark movie. The Coffee Table. Okay. Have you watched Hindi. it? So synopsis is... Tapos grabe, kailangan available sa Netflix. Tangina mo, hanapin mo pare yung mga kailangan hindi popular pero available sa Netflix. So ito yung Gagawa pala synopsis, eh. Siguro kita eh. Ito, Carlo Mendoza. Ito yung synopsis ng Coffee Table. Wife and a couple sila with a kid and hijinks ensue nung binili nila yung coffee table. Ito, baka hindi siya movie, pero I think must watch. Kasi hindi masyadong alam ng mga, or hindi masyadong pinapanood ng mga tao. And bihira ako mag-recommend ng improv, pero Middletich and Schwartz. Improv series. 2-man improv series. Tas long form. 1 scene lang na 40 minutes. Let me Google Sa this. Netflix, Middletich and Schwartz. Si Tom Middletich and Jason Schwartz, I think. Okay. Famously as sa Silicon Valley tsaka Parks and Recreation. So yun. Middletich and Schwartz. Hindi ko kaya yung top 5. Thoughts sa Once Upon a Time in Hollywood ni Tarantino. My thoughts dito si Red. Dagdag na din yung anong favorite musical biopics nyo. Wow, sobrang Layo eh. musical biopics. Putang ina, Johnny Cash lang yung alam ko na musical biopics. Yung Walk the Line, which is really good. Did you like the fucking... ano yung thoughts mo sa Once Upon a Time? Wala ko naintindihan. It was boring. Sobrang Amerikana niya. Yeah. I think, kung siguro, kailangan American cinephile ka para magets mo na si Roman Polanski yung... Polanski ba?
Roman Hindi ko nga alam Polanski. Yung the guy who fucked. Yeah. Yun. Tapos So, yung, ang okay na ginawa, ang medyo weird that they made Charles Manson look like a loser dork. I guess, nandun ba siya? Hindi ko nga alam eh. siya yung isang actor dun. Ako para it flew over my head. Yeah. Whatever that was. The last part was good, nung patayan silang lahat. Nakakatawa yung part din na nag-acting siya tapos may scene partner siya na bata tapos parang humingi siya ng validation dun sa bata. So, sino yung sunod? Christopher... Ramos Celosa. Uy, selosa ka pala eh. Oo. Di ko mabasa. We've all had those moments where a movie just hits different. What films have genuinely changed the way you see the world or influence a major part of your life? Ooh. Marami akong sinasabi na may mga movies nang talaga na pagkatapos mo manood, nakatingin ka sa labas ng bintana mo na matagal. May mga ganun eh. Me, Earl, and the Dying Girl, pare. Ano yun? Sorry. Kamusta? Panoorin nyo na lang. For me, A Star is Born. A Star is Born? Ang lala nung fucking movie. As in yung Lady Gaga? Yeah, dude. Ang lala nga nun. It's like, I don't want to even make jokes. Wala siyang redemption sa dulo eh, He no? just kills himself. Oo nga eh. And it's the most realistic, I guess, as a heavy drinker, quote unquote. It's Inaihi siya sa stage. yeah, and Grabe. yung breakdown niya nung nanalo si Lady Gaga ng Oscar. That's such a realistic drunk tantrum. Sobrang gaga. Sobrang... Tapos yung agent niya yung talagang you hit bottom, no? tapos yung talagang itong guy na in love ako, like fucking alcohol. Pero ang wild dun is sobrang daming masama nangyari sa kanya na akala mo magkakaroon ng redemption. Wala eh. Walang redemption eh. Tinignan lang siya ng aso niya, tapos Oo eh. slowly Yeah. nagsara yung garage. I think ang para sa akin, na talagang Grabe yun. genuinely changed the way you see the world in a parang fact totoo na tong way. That's Well, OTJ1, isa rin. $1 Million Baby. that ended happily. No! He won $1 million. Hindi, pero Namatay yung kapatid na-paralyze niya. siya. Yeah. Ano Yeah. na kapatid niya? fuck. Pinagsabi nito. Slumdog Millionaire Ang pala yun. gago. $1 Million Baby, boxer. O yung leg niya. Oo. Na ako parang, uy, boxing movie, tas Hilary Swank. May ilig ako thinking, pumapasok ako doon na expectations ko ay Rocky. Sobrang layo. Sobrang layo. May part $1 Million na, Baby. na yung gusto na niya yung parang, I got some fight left in me. Tapos nilethal in siya. Parang, Euthanize siya. Grabe yun. Nagpa-euthanize siya sa coach niya. Oo. Ayaw siyang. Tapos ito malala doon. Dahil, milyonarya na nga siya. Tapos paralyzed siya. Tapos terminal na nga siya. Nasa rehab center siya sa Florida. So, lumipat sila. So, pati yung coach, dahil sinusuportahan siya, lumipat sila ng bahay. Ganyan. Binibisita niya araw-araw. Yung pamilya ng babae na kupal na freeloader lang, pumunta sila ron. Kasi may pinapasign na document na i-turn over mo yung pag namatay ka, yung will mo, sa amin mapupunta yung pera. Pero yung girl, happily niya gustong suportahan yung pamilya na yun. Pero nung sinusuportahan niya simula, ungrateful sila kasi, ba't nyo kami binibigyan? Hindi kami makakolect ng welfare. Parang ganun. So ngayon, nung nalaman nilang mayaman na, pumunta na sila ron. Tapos ang sobrang gago dun. Nung pumunta sila ron para pasign yung fucking paper, nakasuot sila lahat ng Disneyland. So ibig sabihin, nag-Disneyland muna sila bago sila pumunta ron sa babaeng paralyzed. Ano sila lahat, naka-Disneyland May shirts balloons. sila and everything. Ganun, may mga souvenirs silang suot. Sobrang wala silang pakialam. Tapos eventually, hindi nga nag-sign yung girl, tapos pinayutan na siya. Sobrang, oh my God, grabe. May part dun kasi yung friend ko, si Capito, yung kababata ko sabi, yung pero di yun. Tapos may part na, so ano yung part na yung magiging okay na siya, tapos babalik siya sa boxing? Wala. Hindi siya ganong movie. At all. Kaya ayaw niya yung film na yun eh. Like, fuck it. For, tawag dun, para sa akin naman, for in a good way, I would say, a lot of Will Ferrell movies and a lot of Ben Stiller movies would change my worldview on kung anong pwedeng nakakatawa. Alam mo yun? Kasi parang... So, yung Zoolander. Parang exactly. gawin natin nakakatawa yung models. Exactly. Yung behind the scenes ng models. Mismo. So parang as a comedian or aspiring comedian ng time na yun or very valuable sa akin ng comedy. So parang it just pushes a lot of things na pwede kang gumawa ng comedy na tungkol sa mga anchorman
Tungkol sa mga newspaper. Tungkol sa NASCAR racers. For some reason, nagusuntukan nila sa dulo. we just went there. Alam mo yun, di ba? Ginaya nila yung there will be Gangs of New York. To serve the comedy. Brett Irvin. What's your opinion on Wes Anderson? Agree ba kayo na all aesthetic? Naman. What are the Wes Anderson? I don't know Wes Anderson films. Si ano? His most popular. No? Royal Tenenbaums. I haven't watched. Ang pinaka-popular niya Royal Tenenbaums tsaka The Grand Budapest Hotel. So I'm not a fan, I guess. So yun yung parating nakagitna, maganda yung framing, ganong klase. Very artsy movie. Okay. Ako, I would say, is very meron siyang storytelling style na maganda. And pag sinasabi nila yung parang all aesthetic lang naman yun, that's part of it. Movies are a visual thing. Yung malaking upgrade ng entertainment was from just listening to things to watching things. Yeah. 'Di ba? So bakit fina-fault yung mga taong that are banking on great magandang itsura ng movie? Yun yung hook ng movie ever since. You can watch stories now and watch it unfold. So parang ang weird na para sa akin, tingnan mo puta, puro ano lang naman yun, animation porn lang naman yun. Yun yung point ng putang inang produkto nila eh. Alam mo yun, di ba? So, hindi ko nagigets kung bakit masama siya, kung aesthetics lang siya. Ako hindi ako agree. I would say, the mere fact that they put in a lot of time to make it very pleasing to the eyes means they care about the product. Sipin mo kung di nila and that is substance in itself. Yeah. Like yung isipin, di sila nag-effort sa Terminator. Diba? Putang ina, it's gonna be a bad movie kasi very visual yung fucking movie. Oh, exactly. Kailangan mo makita na pag nabakas yung mukha niya, may mata na pula. Alam mo yun, di ba? Yung akala nyo boring movie but end up never forget this movie. For me, it's There Will Be Blood. Kasi when I watched it with my, medyo cinephile yung si Kit, yung pinsan ko. We watched it sa sinehan and like it's about an oil baron and like, fuck, this is gonna be so fucking boring. And then yung scene na yung, I've abandoned my boy. I've abandoned my child. Tapos yung sinasampal lang siya. Like, ni Paul Dano, by the way, sobrang galing. Yan yung mga movies na, okay, it's so well acted. I don't care what the topic is about anymore. Sobrang ganda lang. Hindi na siya tungkol dun eh. May part lang dun na puta nagkaroon siya ng peking kapatid. Oh, yeah. Ang wild nun, no? Na parang sobrang naghahanap talaga siya ng ewan ko, ng family or something like that. Nag-seek out siya ng belong. Ganda. There Will Be Blood. This is my son na ninakaw ko. Yung Plainview. I take your milkshake and I drink it up. Ito legit. Akala nyo boring movie, end up never forget this movie. Wala akong expectations coming in nung pinanood namin yung The Matrix. Wait, The Matrix? Hindi ko alam kung ano siya. Bata pa ako dun. Okay. Tapos, wala lang. Lumabas yung lumabas yung pamilya namin, movie night. Tapos at the time, wala kaming parang movie na particularly, gusto kong panoorin to. Ganyan. Tapos parang nakita namin, The Matrix, mukhang maangas kasi yung poster, naka-shade sila, naka-trench coat, ganyan. Hindi namin alam kung ano nangyayari. It turns out to be a post-apocalyptic It got me into action. Talaga para sa akin, ito yung action na gusto kong mangyari. Yung slow motion bullet scene. That was the basis for Max Payne. Yung naka-Uzi sila, naka-submachine gun sila, tapos puro binabaril nila, na nauubos yung pillars. I think my God. A lot of Max Payne got it from The Matrix. So yun yung sagot ko dun. Kasi I've never forgotten a scene there. Sobrang ganda. Dodge this. Gago angas. Kasi ang lapit na niya eh. Lapit niya eh. Hindi siya makapag-ganon-ganon eh. Favorite Star Wars movie? Episode 3. Episode 1. Episode 3 din maganda. Sorry. So, yan yung origin. Yun yung Star Wars namin eh. Mga guard mong to, the prequel tayo, yun yung mga maganda. O sige, nagandaan kayo dun sa bago. Yung pukin ng inang... yung si... nung wala na sa formula, putang ina, walang... yung naging smoke, si fucking Anakin Skywalker. Nagustuhan mo yan? Nag-dissipate siya na parang powder ni LeBron James tuwing basketball, you bitches. Tips para less time sa pagpili ng movie. I suffer from this all the time. Like, ikaw nagsabi, di ba, yung manood dapat kayo yung movie, tapos kaka-search yung nasa phones. Ganun. Tapos meron ding time na magluluto kami ng dinner, tapos masarap na, tapos nakahanda na yung pagkain namin. Tapos habang nag-search, kumakain kami. Naubos na namin yung pagkain namin, di pa kami nakakapili ng movie. So I think the best is don't overthink. If it looks cool, watch it na. Commit na lang. Yeah. Commit na lang. Tapos kung napangitan ka the first 15 minutes, hindi ilipat.
Weekend, no work tomorrow, late night, big bag of potato chips, ice cold beer, soda, cold AC, comfy bed or sofa, movie playing, John Wick. John Wick. Anong John Wick Kahit specifically? ano, wag lang yung 2. Dude, napanood ko yung spin-off, yung Ballerina, recently. Maangas. Ang ganda. Sige, I'll watch it. Sobrang ganda. Pukin ng ina. So it's a prequel, right? Kasi buhay Hindi siya pa si... prequel. Ano siya? Buhay pa si John Wick. Happening siya... Ayaw nga naman. Happening siya between 3 and 4 yata. Sige, Or I'll 2 watch and 3. Hindi ako sure. Kasi, again, this might sound sexist. Pag girl yung bid... Pero yun nga they leaned on to it na parang may scene doon na parang kasi diba pag yung girl umuupak ng lalaki parang hindi believable. So in-address nila yung scene na yun na parang inuupakan siya parate. Yes, that's why I like Kill Bill. Tapos sinabi sa kanya, why are you fighting na ang playing field even? Dapat ikaw nagdidictate ng terms. Parang hindi ka you'll never be faster or stronger than your opponent because babae ka, maliit kang babae, 'di ba? So parang sinabi niya, fight like a girl. Puta, nakita ko si Kate, umangat Umangat siyang ganun Parang, Hands up, shit. Gabriella. Ganda talaga. Ballerina, I would say, would be the best movie I've seen recently. Yeah. Ikaw? Huh? Ikaw, dito sa... Ito? Oh. I was gonna agree with John Wick. John Wick, no? Yes. But di mo gusto yung 2? May maangas na part yung nagsa-silent barilan siya. Sa mall? That was fucking sick. I say it's the weakest. Hindi naman sa ayaw. I think Yun it's lang the yung weakest. weakest, yeah. Though, paborito ko yung scene doon yung nag-shopping siya. Yung tipong something tactical. Suit. 2 buttons or 3? 2. Lining. Tactical. The best Yeah. Okay. Hello, welcome to Walang Edit with Leland Lim with my co-host Judd Gregorio. Hell yeah! This is a new podcast where we talk about funny, unfiltered conversations, talk about dreams, passions, ambitions, fears, Plans of revenge? plans of revenge. Mostly that. So if you want to tune in, this is powered by the Pod Network Entertainment. So listen to us on Spotify. Thank you. Which movie franchise is the best in your opinion? Lord of the Rings, Star Wars, or Harry Potter? Lord of the Rings. I Star don't Wars. even care about. Star Wars. That means talaga more than Lord of the Rings. Di ako ganun. Like, I watched the Return of the King, Twin Towers. 2 towers. 2 towers, tas yun lang. Talaga? Yeah. Yung The Hobbit, like, Ayun, The Hobbit nga sakto. Sa bagay franchise yung usapan, no? Where in Star Wars, dude, I played parang Knights of Couture, yung Vigilante Star Wars game. Yeah, it's sick. I was Star Wars more. Pero Lord of the Rings, medyo malaking impact sa akin yung 2 Strawberry. towers. Pinanood namin. So, lasing kaming dalawa. Parang nga natin yung strawberry scene. Sa Lord. Do you remember the taste of strawberries, Mr. Francis? Hindi pa siya ganun ka-intense. Kala namin. But yung pagkakaalala ko dito, sobrang intense. The taste of strawberries. We eat the first of strawberries with cream, Mr. Frodo. Do you remember the taste of strawberries? Gano'n, ganyan ka-hardcore fans. Alam niyo Sorry. yung fucking scene na yun. I can't carry the ring for you, Mr. Frodo. But I can't carry you. Sorry. Ako lang ata yung nagko-quote ng Samwise Gamgee stuff. Yung tipong... You would think yung the battle to of be good it. with some taters. Ano. What's taters, precious? Potatoes? Stick him, mash him, stick him in a stew. Pare. Sorry. Okay. Jefferson Garcia, who are you rooting for in The Dark Knight? Ooh, Team Joker, Team Batman, favorite actor to portray Joker. Alam Team mo naman Batman. yung sagot dito. Team Batman Batman. naman talaga. Oh. Kasi if you really wanted, nakakatakot naman talaga kung Tsaka para sa akin, kung Joker, ang weird i-appreciate si Joker na kinakampihan mo siya because he's the villainous villain. So ang weird na parang, he gets just ko does si Joker. evil kasi it's evil eh. Oo, yun eh. Di ba? Di ba? The world Gotham needs a classic criminal. Di ba? Like dynamite and gasoline. Let's see how a dog really is. Who is your favorite actor to portray Joker? Heath Ledger. Heath Ledger. I think ang sumunod na is Mark Hamill, I would say. Yes. Movie scenes na nagpatayo ng balahibo. Ako. Easily. Dami. Off the top of my head, it's the Russian roulette scene dun sa Deer Hunter. Puta. Dude, sobra yun. Grabe yun, like, Sobra yun. may part doon like sinigawan ni Robert De Niro. Sumisigaw. Kahit mamatay ako, puta yun. Wala. Tapos, nung nalaman na nila, naswerte sila eh. Sila nakatakas, di ba? Oh, kasi
alam nila may 3 bullets sa chamber. Oo. No Swerte matter what. sila. Oo. Na, okay, puputok na to. Tangin ganda. Tapos si Christopher Walken like, you would want to be De Niro, pero in real life, ikaw si Christopher, yung umiiyak ka. Tapos ginagalan mo yung balas. Kasi yung likeliest na time na pwede kang maputokan eh. Yung diba? yung acting lang talaga doon. Like, kaya pala Oscar winner si De Niro. Kasi Mamaw. De Niro had some bad movies recently, pero prime De Niro, Oh, grabe. putang ina. Casino. Cape Fear. Oo, pare. Tangin na mamaw. Ikaw. Tumayo balahibo, marami eh. Kasi ako, talagang goosebumps eh. Ito siguro yung pinaka-iconic talaga is yung ending ng Fast and the Furious 8. yung pumutok yung submarine. Tapos ma-engulf na ng flames That was sick. si Vin Diesel. Tapos dumating yung mga kotse ng pamilya niya. Tapos nag-form ng shield. bago siya mamatay. Sobrang ganda nun. Hindi ko alam kung na-shield siya sa radiation. Ng fucking I would say, The family. yung love ng family nagkaroon ng shield eh. Gumawa na lang sila lahat. Tapos again, yung isang scene din, yung hinampas ni The Rock yung torpedo. Tapos inanon niya lang, kinuha niya, ginanon niya lang, skin niya lang away. Para sa akin, I think it remains to be the best Fast and the Furious. And also the best moment sa dude, my fucking submarine na pupunta sa putang Antarctica. Parang nagawa na natin lahat ng kotse. Ano bang magandang kalaban ngayon? Submarine, pare. Sa yelo sila nagdadrive. Ang ina. Oh my God. Movie scenes na JM Domingo. Where do I begin, sir? Favorite movie fight scenes? Ako, marami. Sabihin ko na ngayon, The Raid. The Raid, yung 2-on-1? Yung 2-on-1, isa yun. Yung Mad Dog versus yung Captain. Yung pinatay niya. Yes. Tapos yung marami sila, tapos yung puro kalaban nila nakaitak. Yung puta may sinaksak siya sa femur, tapos ginanon niya, pare. Oh my God. Tapos may isang guy na, yung 3 levels na hinampas niya ng ulo. Oh my God. The Raid, pare. So, for me, hindi ko alam kung popular to. The Punisher. The Punisher ni John Bernthal? Yung first season, yung kilalaban na niya si Billy. Yung bago siya naging Jigsaw. May part doon kasi, di ba yung parang, you killed my family. Tapos bawat untog niya, naalala niya yung family niya. Tapos, parang, I'll make sure you never forget my face again. Tapos, sinunog niya yung mukha niya. Kinaskas niya doon sa glass. Putang ina. Bakas na, dude. Sobrang bakas. Isa pa for me, John Wick 3, Parabellum. Yung throwing knife na scene. Yung nasa weapon shop. Yung puta, binabasag lang nila yung mga display kasi nagbabatuan sila ng kutsilyo. I would say is the best John Wick fight scene of all time. Hindi naman best para sa akin, Red. Pinaka nakakatawa. Anong Ip Man yung nandiyan si Mike Tyson? 4. Shit. Doon ako parang, alam mo, fan ako ni Donnie Yen. Pero... Dude, in real life, this guy's gonna kill. Nga. Hindi kaya pag sinapa ka lang sa ribs yan, durog ka na. Guys, 5'10". That's fucking... Knocking out bulls, pare. Grabe yun. Hindi ko alam kung maangas o hindi, pero... Yung Ip Man din na humingi siya ng 10 karate, tapos inupaan niya lahat. I would say. One of the best fight scenes of all time. Oh my God. The Matrix din. Yung kalaban niya yung Jamaicans. Yung white Jamaicans. Remember those dudes? The Jamaican Ghosts. The Jamaican Ghosts. Rastafari white people. Movie endings na gusto mong palitan, tanong ni Rin Barrera. Fuck, off the top of my head, yung sa I Am Legend, sana nabuhay na lang siya. Kasi, wait! Yung Train to Busan. Alam mo yung Lungkot din ng yun. Hindi, kasi, blue balls, muntikan na siya namatay. Muntikan siya namatay. Tapos sa uli, namatay siya. Like, sobrang, God damn, talk about the blue balls and dapat nabuhay siya sa Train to Busan. Fuck you. Ako ang gusto kong palitan, The Wrestler. Gusto kong makitang nagkatuloyan sila ni Marisa Tomei. Yung pagkatapos niya nagkaroon sila ng quiet life kasama ng daughter niya. Yung pagkatapos niya mag-headbutt, tapos sabi niya nanalo na siya ng match. This is my last match. And I'm going straight. Ang finishing nun is gagawin niya yung ram jump, tapos tumalon lang siya dahil si Darren Aronofsky, ayaw niyang tuldukan yung mga pelikula niya. Yan nga yung open-ended yan yung next ending, Red. Hindi. Pinin niya on 3. Hindi yun yung nangyari. Gusto ko makita mangyari. Gusto ko magkaroon siya ng buhay ni Marisa Tomei. Tapos, andun yung anak niya. Anyways, kung magkakaroon ng movie remake, ang isang movie,
local international, anong movie at sinong character ang magiging perfect casting para sa inyo kung kayo ang gaganap sa character na yun? Ako? Hindi ako confident. Feeling ko kaya natin gawin yung Pork Chop Duo rin. Tayong dalawa. Hindi naman movie yun eh. Hindi, Remake na ng movie. Sorry. Remake ng movie? It's a tough question. I think they should make a new RoboCop. I think it's time na for a new RoboCop. Kasi the last one was good. By the way, yung RoboCop pala is played by Captain Rick Flag. So, talaga? Yung pinatay sa Peacemaker. Yeah. Si Frank Grillo? Yeah. Okay. Yung anak? Oh, yung anak. Okay. Ito, wala akong sagot dito. Parang ang weird. What is the masterpiece comedy film pinapanood nyo tatlo? I think we agree naman sa classic. Zoolander, Rush Hour. I think, ang weird, hindi mo masyadong nagustuhan yung Tropic Thunder na. Hindi, gusto ko siya, pero hindi siya top 10 for me. I think Zoolander, agree? I think top 5 ko. Like, parati ko sinasabi to, easily, Talladega Nights. Oh God, yeah. Talladega Nights, The Other Guys, Zoolander, Rush Hour. Shit, ang dami pa. Sabi ko pala, Superbad. Ooh. Meron pang... American Pie, the first one was pretty funny. Meron pang Happy Gilmore. Oh, the Adam Sandler's bro. Meron Billy Madison. Meron pang... Little Nick. I like Little Nick. Dami. Sobrang dami. Ang dami talaga. So mahirap. Pero para sa akin, yung yung Zoolander, Superbad, Rush Hour, yung dalawang Will Ferrell movies na yun ang talagang musts para sa akin. Ano pa? Mga Ace Ventura pa. Ace Ventura, Pet Detective. Ace Ventura, When Nature Calls. Me, Myself, and Irene. I also like that. Nakakatawa kasi yung... Nung una, di ba, yung umihi siya. Layo ng ihi. Hindi, yung nag-adopt siya ng mga black African-American. Tapos nung lumaki, sobrang gayat. Sobrang lalaki. Tapos nanonood sila ng, Richard Dad, can we watch Ricky Pryor on HBO? Tapos tumatawa lang sila. Okay. Current expectation nyo for Avengers Doomsday? Not very. There's a new Avenger? Yun yung binibring up nila na next big MCU film. Who's Avengers Doomsday? Si Robert Downey Jr. nga. Hindi si Doomsday. Dr. Doom. Dr. Doom. But Avengers... Dapat Fantastic Four, di ba? Hindi. Gagawin nilang big villain si Dr. Doom. Okay. Ang pangit ng Fantastic Four, so hindi ko siya masyadong tip. Most fucked up movie you ever watched? Narinig ko to. Serbian film. Hack kasi yung fucking Human Centipede. Yung na-shock talaga. Actually, Human Centipede. Na-shock talaga, I guess. Yung pinaka-mainstream talaga na-shock, yung Coffee Table. Okay. Yeah. So ano talaga siya? Dude. Favorite sci-fi movies? Space Odyssey. Grabe yun. Hindi ko lang gets yung ending niya. Parang kinapture ba siya ng aliens nun? Kasi ang gusto kong part dun si Hal, tina-turn on. For the mission to be successful, kailangan mamatay silang lahat. Tapos yung program niya, siyempre patalino siya. Each parang USB na tinatanggal sa kanya. Alam mo bakit Hal yung pangalan niya? Hindi ko alam. Ano mo alam? Hindi. So, IBM. Tapos, if you take the character before I and B and M, it's HAL. Oh my God. Okay. That's a very old Comsci joke. Okay. So, Comsci anecdote. Ikaw, favorite mo? Sci-fi movies. Counted ba Star Wars? Sci-fi? Medyo, no? Parang yung Hitchhiker's Guide, nagustuhan ko din. Nakakatawa yun. Goodbye and thanks for all the fish. Nagulat nga ako na na-adapt yun eh. Kasi alam ko mahirap yung libro ng by medyo... Mos Def? Oh man. Sci-fi movies. Puta Galaxy Quest, pare. Ay, hindi ko na yun. Ay, hindi mo alam yun. Hindi ko alam. So, ano siya, yung Galaxy Quest, sa mundo na yun, Star Trek, sila yung Star Trek. Okay. Siguro hindi lang nila nakuha yung right sa Star Trek. So, sila yung Star Trek. Tapos, ano na lang sila, tipong post-career na nila na nagkokon na lang sila or gumagawa ng mga fan signings, gano'n na lang sila parate. Tapos, meron na meet yung guy na super fans na akala niya dinadala siya sa replica na ship. Tapos, totoong ship pala siya. Parang tapos, game night. Tapos, lumabas, as in, pumunta sila sa space. Tapos, yung pala, ang ginawa yung aliens na nag-recruit sa kanya, akala, totoo silang
space. Akala nila totoo silang crew na lumalaban sa kalaban. So, kasi kino-colonize kami ng sobrang kupal na tao. Tulungan nyo kami. Ginawa namin yung ship nyo. Akala nila totoo. Parang ganun. So sila, parang lahat sila, parang, oy, it's time to relive our, shit ulit. Starring Tim Allen. And si Tim Allen? Alan Rickman. Nandun. Si Alan Rickman yung Spock character doon. Basta maganda siya. Galaxy Quest, I would say. Para, I'll never get a chance to talk about this sci-fi movies. So technically, it's not a movie. Pero ito yung pinaka-favorite ko. It's called Mystery Science Theater. So Mystery Science Theater, yung background niya, mga robots, it's in the very far future and nagdug up sila ng Earth movies. So it's them reacting. Alam mo ito, di ba? So it's them reacting to Earth movies. Saan ito pinapanood? Sa YouTube, may mga they react to royalty-free movies na. Parang past na sa 50 years na. Tapos pinapanood nila. And that technically, Mystery Science Theater, yan yung first reaction videos. So they're reacting to real things that are happening in the movies. So Mystery Science Theater, kasi sobrang nerd kasi si Kit yung pinso. Like sobrang favorite niya yung Mystery Science Theater. And in love din ako. They also have like yung mga demo discs ng PlayStation dati. They also were reacting to video games back then. So Mystery Science Theater, the best. May great. Daming Star Wars questions. What's your opinion on Star Wars original trilogy, prequel trilogy, me and Red Rogue One? love the original ones. Kami, yung prequel. Yung original din. Yung prequel. Yeah, we also love the prequels. We're not one of those people who hated yung Rogue One inantok ako. To be honest. What? Yan yung pinaka-brutal eh. Kahit nandun si Donnie yan. Baka dahil may mataas yung expectation ko. Hindi. I think na makikipagsuntukan si Donnie yan. Like fucking Ip Man style. Pero hindi. Hindi kasi may mga pops doon, Red eh. Ano? Namatay silang lahat, which is very unheard of sa Star Wars movie. All of them got smoked. And yung final scene, yung Darth Vader reveal. Like yung Dark Hall, tapos you just hear him breathing. Pero gusto ko sana, ang gusto ko nangyari doon, maglalaban si Donnie at si Darth Vader, pare. Yun yung gusto ko mangyari doon. Tapos iko-kung fu niya yung lightsaber. Iko-kung fu pari niya yung lightsaber. Pero yes, nakatulog ako sa Rogue One, sorry. Baka kailangan ko panoorin ulit. Top 5 movies that's so bad, it's good. Okay, not top 5, I'll give you one. Birdemic and The Room. The Room. Ako hindi ako masyadong fan ng It's So Bad, It's Good eh. Kasi para sa akin... Kaya hindi ka fan ng Tim and Eric? Para sa akin, I guess meron. Pero para sa akin, hindi ko siya quantify as So Bad, It's Good. Kasi para sa akin, it was made that way. Kung na-enjoy mo, why you say, sobrang snobbish to say, pare, bakit kaya ako na-enjoy? Hindi, dude, maganda siya. Na-enjoy mo siya eh. Alam mo yun, para sa akin ganun. Yeah, there were people like that na, it's so bad, this good, yung Fast and the Furious. Fuck you! You just care too much. Talaga siya. Masyado lang kayong feeling na alam niyo yung magandang movie or not. Hindi niyo alam, obviously. Kasi kung alam niyo, gumagawa sana kayo ng movie, di ba? Top 3 horror movies, wala ako. I have 3. So, number 1. Alam ko. What? Ano? The Shining. Hindi. Number 1? Midsommar. Hindi. Number 1 with a bullet. No movie has scared me as much as this movie has scared. Hereditary, number 1, by far. Pangalawa, for campiness, Freddy versus motherfucking Jason. Counted ba sa horror yun? Yeah, it is fucking horror. Okay. And third one, I will say, The Ring. The Ring. Yeah. Fuck. I would say hindi naman top. top. Yung Hereditary. Like, it's Ayoko. so fucking scary. Para sa akin, ang horror movies, para sa akin tatlo siyang, meron siyang layers eh. And I would say, sorry. Meron siyang layers of maganda ba talaga siya or natakot ka lang talaga. May ganun eh. So, pwede bang maging maganda ang horror movie kung hindi ka naman sobrang natakot? Like The Others. Oh, yeah. For The Shining, di naman lang so... Pero it's well shot, it's well acted. Yun. Yeah, so, paano? Paano ang judgment dun? Wala lang overall. It's the acting din. Kasi like, Hereditary, si Toni Collette, ganda ng acting niya dun eh. Pati sa The Shining nga, si Jack Nicholson, ang ganda lang. Sa Freddy versus Jason, yung inuntog si Freddy, tapos binalibag siya sa mga walls. Pero ang daya ng Freddy versus Jason kasi parang... Sa real life, durog eh. Si Freddy. Pero sa dream world. So, okay. Jesus Christ, this movie. You can only choose one exploitation subgenre for the movie night.
Bruceploitation or Blackploitation. I don't know what this I don't know what means. that is. Killer Animal or Slashers. Ayun, gets ko yun. Yes? Deep Blue Sea, pare. Oh, fuck. Yung kinagat ng shark si LL Cool J, tapos kinuha niya yung crucifix niya sa neck niya, tapos tinab niya yung mata ng shark, pare. Tang ina. Ako naman, Anaconda. Cannibal film or rape revenge? My God. Fuck. Isa lang naman yung alam kong rape revenge, yung spit on your grave lang eh. Ano ba siya? Exploited genre ba siya? Hindi ko alam. I don't know any of these. Ako rin. Hindi ko rin masyado. Sorry, Kevin. Sorry, Kevin Doayan. We ain't as fucked up as you. Jules Marlou. Macalds. Which iconic movie character resembles the King Freedom? Ako yung T-100 Sige. Terminator. Sige. Kasi Si Robert Patrick. I'm buff. Like, I'm an Pero yung... unstoppable killing machine. Pero yung nasa Peacemaker na. Racist. Yung racist din siya, yes. Racist lang ako. Ikaw. Tangina. Sinasabi ko pag ginawa ng Hollywood film yung si John C. Reilly yung kapanggap sa akin. I like sushi. Alam mo yan? Serious? Sushi. Nag-guess ito. That's why I love Tim and Eric. Nag-guess si John C. Reilly. Hindi alam ko. Si Paul Rudd nag-guess dun eh. Best animated Disney movie and why is it Emperor's New So, Groove? hindi top yung Emperor's New Groove for me. Pero hindi naman top. Hindi naman top one. Yeah. Pero that's why I super like it. That's one of the first fourth wall breaks I've ever seen in any Disney movie. Talaga? Yung tipong like, di ba nakasabit sila, tapos biglang gumanon yung, you know how we got here? This is me. Tapos ginagano niyo, like, first, fourth, isipin mo yung first fourth wall break mo, matatawa ka talaga eh. Sobrang unbelievable for me. Totoo. Animated Disney movie, sinabi ko na Mulan talaga eh. Mulan talaga may malaking impact sa... We have a whole episode about that sa Disney. Please bring... we have a whole episode of Disney films. Yeah. Please bring honor to us all. Ako si Lea Salonga, boboto ko si Marcos. Twist of the century. Twist of the century. When will my reflection say... When will my reflection show who I voted for? Diba? Okay. Pick your best MCU movie and share why. Ano yung nag-triple threat sila with Bucky, Captain America, tas si Iron Man? That's Captain America Civil War. Yeah, that's the fucking I would say then, ang best MCU movie, ako triple tie between Captain America Winter Soldier, Guardians of the Galaxy 1, ganda rin ng one. tsaka yung pinakaunang Avengers. Ganda ng pinakaunang Avengers eh. Sobrang ganda eh. Sobrang Tsaka maangas dun is, nung in-introduce nila si Hawkeye in an awesome way, nakalaban muna siya. Kasi diba na-brainwash siya. Tapos parang puta, tangina, lupit naman ito, tinake down niya yung, inarrow niya lang yung fucking Hela carrier, diba? Dude, ito, yung sa original Avengers, naalala ko, it was me and my high school friends. Tapos may part doon yung, si Bruce Banner pa lang siya, like, tapos may parating na malaking, like, spaceship. Tapos nakamotor siya? Hindi. Tapos sabi niya, what's your secret? That's my That's my secret. I'm always angry. Tapos lumaki ng Hulk up siya. Sinabi niya. Sorry. Sinabi niya. Dr. Banner, now is a good time to be angry. That's my secret, Captain. I'm always angry. Pakina ng Hulk! Ganda rin Grabe story. yung fucking... Grabe. Grabe Tsaka yung yung part puta na yun. yung naka-circle sila, tapos nag-fucking 360 shot sila. Nag-post sila lahat. No joke, nagsasapakan na kami. Dude. Ako parang yung... Alam mo yung mosh pit? Ganun. As in, Uncle, para sa akin, MCU, yun yung best 3 movies. Pero ang best moment, bar none, is nasa Endgame. Yung fucking nakuha ni Captain America yung Mjolnir, tsaka yung fucking Captain on your left. Diba? Bilang bumukas yung mga portal. Oo. Yun, Hindi ka na-excited na yung mga babae naghilera, tapos they fought the lesser enemy. Meron ako mahabang joke doon na hindi ko na ginawa ulit kasi nag-cross arms yung mga babae sa akin. Kasi utos pa rin ng lalaki. Ang joke ko dun is, nung lumabas yung Endgame, sabi ko, nagustuhan niyo ba yung part? Di ba yun talaga yung lahat ng mga babae na superheroes, nagsama-sama sila, nagkaroon sila ng moment, tapos yung mga babae sa Boston at sila may kulay sa buhok. Mga ganong klaseng fight. May septum piercing. Kala nila, ipupurihin ko yung sinabi ko, di ba,
inutusan sila ni Captain America pumunta dun. Tama. Tapos, so lalaki parang yung naggawa ng moment na yun. Men! Alam mo yung tumatawa yung tapos kinukurot ng girl. Bibi! Nagjo-joke na Yeah. siya, bibi. Hindi ko na ginawa ulit yung joke na yun. Kasi matagal na rin naman. Okay, so may movie ending change na naman. Di na yung kailangan. Aside from The Rock, John Cena, and Batista, who's the other wrestlers you think that would thrive in Hollywood? Roman Reigns now is playing Akuma sa Street Fighter. Hindi ko alam kung ano yung... Hindi ko alam kung paano nila gagawin yan. I think it's campy. Kasi Tignan si natin. Andrew Schultz, si Dan Hibiki. Pero Joe character naman talaga si Dan. Pero So, si okay lang. Cody Rhodes, parang siya si putang inang guile. Okay lang naman. Parang gets ko naman. Pero Cody Rhodes may featuring siya daw sa Naked Gun eh. So I wanna watch it eh. Andun siya? Yeah, featuring siya. Oh, shit. So you need to watch Natin it. panoorin talaga yun. John Cena, The Rock, and Batista. Alam mo, mataas yung potential ni Roman Reigns. Iba yung itsura niya. He's handsome. Oh, di ba? Like- Tapos magaling na charismatic. Yeah. Gago, nag-promo na naman siya, di ba? Yung bumalik siya. You think you know? Yeah. You don't know. This show, this altitude. Parang, oh, shit! Tangina, tama. I'm watching again. Tribal Chief. Yeah, Okay, sorry, Roman sorry. Reigns. Melvin Carlat. What a name. Sorry. Top contributor pa naman. Pinaka-umay na I have this. actress na makita. Easy. The Rock. Oh, Ryan He- Reynolds. gets it. Ito yung dalawang example niya. Kaya no? Sakto. Losing top kay Tumpak. Ryan Reynolds na laging madaldal na asshole. Oo, Totoo eh! totoo eh! Thank you, Melvin Card. Thank you. may snarky akong sasabihin while I'm killing all of these people. Ganun lang si fucking Like, fuck you, alam dude. ko, gets si Deadpool, yan yung thing niya. Pero every fucking second, Tsaka- my third, tsaka- fourth wall break. Okay, sorry. Ito yung, ko, baka hot take. Hindi ko gusto yung Deadpool na movies. Gusto ko lang siya nung huli kasi nandun si Hugh Jackman. Kasi Wolverine fan ako. Tsaka Hugh Jackman They fan were ako. aight. Para sa akin, sabihin nila, hindi ganyan talaga sa comics, nag-fourth wall break siya. Yes, pero hindi lang siya ganun. Oo. Hindi lang siya yung buong shit niya is Yeah. nag-fourth wall break siya. Alam mo yun, baliw siya eh. He's an insane person. Marami siyang boses sa utak Oo. niya. So ako parang, Hindi na lang natapin yung darkness. ang ginawa lang nila is gumawa lang sila ng Ryan Reynolds na superhero. Yeah. Hindi siya hindi siya Ryan Reynolds as Deadpool eh. We're not saying it's not funny. It's just pero it's just repetitive. It's just Ryan Reynolds. Hindi siya Deadpool para sa akin. Ano mo yun? Bagay siya sa Deadpool. No, hindi naman ganun si Deadpool. May movie nga sila Ryan Reynolds sa si The Rock in one movie. Like, Oh my God. my fest. Parating sila nagka-cameo sa movies nila isa't isa. Tapos ganun yung Dynamic nila. favorite sports film of all time. Ooh, Lord. Don't get me started. Easily, pwede mo sabihin Rocky eh. Oh. Because technically boxing movie Coach siya. Carter. Coach Carter. Remember the Titans. Mighty Ducks 2. The Replacements. The Replacements. Ganun Tang-ina. Ang ganda nun. Keanu Reeves din yan, pare. Di I ba? was petrified. Tapos Tang-ina. nakakatawa yung soccer, yung kicker nila sa football. Soccer player dati. Tapos nag-ios. Nag-ios. Tapos, meron din silang dalawang parang yung po nagpo-protect sa quarterback. Tapos sila, dalawang malaking black guys na bouncer na ginagago parati ng lumang team si Keanu Reeves, di ba? Ginagago yung coach niya. Tapos puta, naglabas lang ng bariles. Sobrang ganda nun. And Space Jam. Unang Space Jam. Kung gugustuhin mo ng Oscar-worthy na sports movie, The Fighter, Christian Bale and Mark Wahlberg, pare. I think hindi siya technically sports movie siya. Longest Yard. The Longest Yard, yes. Yes. Sports movie siya. Maganda rin yun. And Waterboy. Hindi mo in-expect na namatay si Chris Rock doon in a gruesome way. Hindi ko inasabi. Pumutok siya eh. In-IED lang siya eh. May part doon yung parang in-spear siya sa baba. Parang shoulder tackle siya. Tapos clinose line nung sa like, ka-ass itong movie na May to. mga wrestler lang doon. Oh, may rest. Stone Cold saying the N-word so many times. Kay Nelly. Sobrang highlight ng movie na yun. Does the N-word offend you? Yeah. Okay. Sorry. Hot take on Rotten Tomatoes 25 best films of all time. Hindi mo... Alam mo, maganda siyang metric kasi Rotten Tomatoes, ina-aggregate niya yung score niya based on basically 1 and 0 lang naman. Yeah. Kung magandang review or bad review. Tapos ginagawa niya kung ilang percent yung magandang review or not. So,
hindi mo nakukuha yung essence, yung analysis, kung maganda ba talaga siyang review or not. Sobrang daming lowly rated films na... ang daming lowly rated Adam films Sandler lang na comedy. Kasi sobrang subjective ang humor. Yes. That's why comedy movies don't do well sa reviews. Yeah. Ang comedy movies kasi, I think din kasi, masyado siyang divisive. Kung hindi ka natawa, 0 siya. Pag natawa ka, 100 siya. Alam mo yun? Ganong levels eh. Yeah. So yeah, hindi ako masyadong... Are we good on time, Red? 7:04. Do you wanna... Yeah. Bounce now? Bounce na na? Ayaw na ni Andren, guys. Let's do like last question. Yeah. Okay. Cut this Then, part. and then, we'll cut it. And then, we'll do a part 2. Part 2 kami. Kailangan umalis ni Andren, guys, kasi may gig siya. So, ito. Let's get the next one. Bagong ending na naman. Albus Dumbledore versus Gandalf. Sino mananalo? Alam naman natin si Gandalf, pare. Oh, dude. Like, Avada Kedavra. Namatay siya, nabuhay siya. Avada Kedavra. Yun lang yung alas si Dumbledore. Wala. Si Gandalf, lumaban ng Balrog eh. Okay, ito na lang. Anong movie ang nagbago sa normal mong buhay? Sa aking Final Fantasy. Pero sinagot na natin to eh. Ito na lang, si Jason. Is there a comedy film that had a lasting impact on you as a kid, bata, that might have influenced you to do stand-up or open the doors to the comedy genre? Fuck. Ang pinakaunang funny movie na talagang napanood ko and na-enjoy ko at sinabi kong, fuck, pengi pa, is Ace Ventura When Nature Calls, I would say. Ito ba yung lumabas sa Rhinoceros? Sa pet na dinosaurs. Classic scene. Tapos yung spear sa paa. Spear sa paa. Yung spear sa paa. Yung ginagago niya yung projector, nag-shadow puppet siya. Hi-ho, Silver! Ginagago niya yung utong. Gago laugh out loud yun dun. Sobra. As in, masakit sa chan type. Tapos yung nasa mga Buddhist monk siya, di ba? Sa Tibet, doon siya hinahanap eh. Tapos nung aalis na siya, nag-celebrate yung mga. Kasi ayaw siya kasama. Ayun. Yun. Meron ka ba? Yung comedy film that lasting impact me as a kid. Technically, ito yung first documentary about stand-up eh. So, Bata ka nito? Mga 21. Kid niya eh. Kid. Baka Mr. Bean. Mr. Bean. Yung fucking yung Mona Lisa, yung lagi niya nakikilay. Sobrang ganda nga ng Mr. Bean. Tapos may part doon yung, akala niyo greeting yung fuck you. Tapos may pinapak you yung mga... Pinapak niya lahat? Ganito kalakas pala yung humor ng Mr. Bean. Wala siyang dialogue? Wala siyang dialogue. Pinapanood siya for the first time sa North Korea. This is the bad Korea, diba? Dude, nag-Def Jam reactions, itong mga emotionless. For sure. Yeah, dude. So, I think universal kasi siya eh. I think that's what what makes it genius. It's like understandable siya ng lahat ng tao. Yeah. And you don't need to get kung ano siya, ano ba si Mr. Bean, weirdo ba siyang tao, alien ba siya, ano ba siya. Hindi mo alam eh, walang lore eh. Diba? Kaya nga, sobrang na-weirdoan ako nung biglang lumabas yung Johnny English. Shit, nagsasalita ka! May dialogue pa na siya. Meron ng favorite ko Mr. Bean bit is pag pinapatay pa lang yung ilaw niya, binabaril niya. Hindi niya nila in-off yung light switch. So may ilaw siya, di ba? So matutulog na siya, babarilin niya. Tapos, pag bago siya matulog, tatago niya yung baril niya, di ba? Bubuksan niya yung drawer niya, tapos sobrang daming bumbilya. Tapos, ayun naman yung unscrew lang eh. Ayun. Yeah. Okay. Thank you so much for the questions. Thank you. Unfortunately, we are out of time dahil si Andren may gig and we ran late here sa recording. But we will do a part 2 ng Fun Fag Mailbag. Number 5 dahil ang dami niyong questions na nakakatuwa. Itong this question na to na tungkol sa Oceans 11, 12, and 13. Yes, we watched it and maganda siya. Yes. The girl won yung 13, di ba? Hindi. Oceans 8 yun. Okay. Kasi hindi nila kailangan ng madami. Kasi mas magaling sila sa lalaki, pare. Sige. Okay, comedy movie, but well, joke lang. Okay. Thank you so much. Follow niyo si Andren sa Instagram. Follow niyo ako sa Instagram. Sa lahat ng social media. Follow niyo yung Bago Matulog sa Spotify. Like and share the podcast, Kung gusto niyo manood ng stand-up, hindi kami kumikita sa podcast at all. We do this to promote the stand-up comedy. So, October 18, meron kaming live recording for ABS-CBN's I Want original stand-up series called Benta Nights. So please manood kayo. Kami ni Andren nandun. We will be recording our sets. With Alexio, Judd, Ray, and Roger Naldo.
Meron din sa 25 with another set of comedians. But please watch 18 and 25. Kailangan namin ng authentic live audience. Fans of comedy. Fans of comedy na ma-record namin yung enjoyment mo para mapakita namin sa mundo na magandang eksena dito. Yes. Thank you so much. Andren, take it away. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Naparod nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.